So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayong Lunes na po ang paghaharap ng 24 senador patungkol nga po dito sa resolusyon na inihain ni Senator Bato de la Rosa na mag-investigate nga po ang Senado patungkol nga po dito sa war on drugs, sa extrajudicial killings. Actually, ang nangyari kasi mga minamahal, hindi po talaga pinayagan ni Senate President and Senator Chis Escudero na mag-conduct lamang ng sariling hearing si Bato de la Rosa at si Bongo. Kasi makikita nyo talaga mga minamahal na nandoon talaga ang kurot ng pagiging bias. Kasi alangan naman ilaglag niya ang sarili niya. And sabi pa nga ni Dan Fernandez, gusto namin maging fair ang lahat. So, we invited them. Ang problema nga lang, hindi dumadalo itong si Senator Bato de la Rosa. So, ngayon, ang nakikitang punto ng maraming Pilipino, if payagan ni Chis Escudero na mag-conduct ng hearing, itong si Bato at itong si Bongo patungkol dito sa war on drugs, it would be bias. Kasi sino ba naman mga minamahal ang ilalaglag sa hukay ang kanyang sarili? So ang mangyayari dyan is clean up the mess. Kumbaga lilinisin lang nila yung mga kalat na parang ginawa ng Kongreso patungkol sa kanila. Hindi sila aamin dyan particularly. But dahil na nga po sa buti na lang, hindi pinayagan ni Chis Escudero, ito nga pong unbecoming moves ni Bato de la Rosa at ni Bongo. Ngayon, buong Senado ang mag-iimbestiga. Whole Senate, mga minamahal, ang mag-imbestiga patungkol nga po dito sa war on drugs, extrajudicial killings ng dating administrasyon. Which is, para sa akin, maganda. Maganda mga minamahal yung whole Senate. Kasi 24 na senador. Malalaman natin dyan mga minamahal kung sino-sino nga ba ang may mga naging parte sa war on drugs. Sino-sino nga ba ang mga senador na walang pakialam sa buhay ng Pilipino. Malalaman natin dyan kung sino yung makatao, sino yung pro-Filipino. Malalaman natin lahat ngayong Lunes at it would be possible na baka raw po umattend itong si former President Duterte. Now, ano yung kinakatakutan natin dito? Kasi itong si Garma, I think na-i-release na. Correct me if I'm wrong. I think na-i-release na itong si Garma ng Kongreso. Na-i-release na kasi nakikita naman ng Congress na nagsasabi ng totoo itong si Garma. Medyo nagkaroon nga lang ng conflict kasi meron silang iba't ibang pananaw. Pero I think si Garma mga minamahal, i-release na or na-i-release na. Hindi lang ako sure kasi narinig ko yung balita na na-i-release, i-release. Basta itong si Garma, ito yung kinakatakutan ko once na kunin nila doon sa Senado. Kasi itong si Bato de la Rosa, posibleng manggigil. Kaya posibleng manggigil itong si Bato at isa-cite and contempt niya doon sa Senate itong si Garma. Tapos, katulad ng nangyari doon sa Kongreso, nung na-cite and contempt itong si Garma, tumawag pala si Duterte. O bakit INC yung kinukuha ninyo na taga-pamahala? Bakit INC? Ganyan-ganyan. Ang sabi naman ni Garma, kasi maganda daw humawak ang INC. So ngayon, nakikitaan natin na kapag na-cite and contempt, tapos meron doong mga kabaro nila, parang a little bit na mayroong panggigipit. 'Di ba? Na parang, oy, kailangan baguhin mo statement na to, oy, linisin mo to. 'Di ba? Mayroong ganon. So ngayon, ito yung nakikita kong medyo nakakatakot na part. And I don't think so kung isa-cite and contempt si Garma doon sa Senado kasi under siya ng Congress, if I'm not mistaken. Nasa pangangalaga siya ng Kongreso kasi hindi pa tapos yung hearing doon sa Congress. Pero ang nakikita ko ding punto dito mga minamahal, isang punto ko pa din dito paano yan? Nagkakaroon ng hearing yung Senate at the same time may hearing din yung Congress. So mukhang merong mali-left behind na naman. I don't know lang. Tingnan lang natin ngayong Lunes kasi
it was so unfair na si former President Duterte would be attended sa Senado kuno. Yan, yung naririnig natin. Tapos sa Congress, hindi. So, ano yun. Pero yung pinaka point of view natin dito mga minamahal is medyo parang nandoon na yung kampihan, yung manipulation doon sa Senate. Kasi nandyan si Bato, nandyan si Robin, nandyan si Cynthia. So, makikita natin mga minamahal na parang merong a little bit na kampihan na mangyayari dyan sa Senado. Or else, madudurog na naman dito itong si Senator Risa Hontiveros. Kasi alam natin, mga minamahal, na si Senator Risa Hontiveros lang yung maglalakas ng loob dyan sa Senate na magtanong ng mga bagay-bagay. And lalo pat may mga maka-Duterte pa din na mga nandyan. Katulad ni Amy, ni Bato, ni Bongo, sino pa ba, ni Robin, 'di ba? So may mga maka-Duterte pa din diyan. So parang nakikita ko na mukhang iipitin nila itong si Senator Risa Hontiveros and even the Senate President. Pero I wonder lang mga minamahal kung ano yung magiging treatment ni Bato de la Rosa kay Kerwin Espinosa. 'Di ba? Kay Kerwin. Kasi si Kerwin, sabi pa nga ni Bato de la Rosa, kapag makikita niya si Kerwin, sasampalin niya daw po ito. Susuntukin niya daw po ito. So, sana isipin din yung safety ng mga resource person na kukunin ninyo doon sa Congress. Kasi, gigil na gigil itong si Bato de la Rosa dito kay Kerwin Espinosa. Diba? So, gigil na gigil. So, ano yung magiging postura ni Kerwin dyan? So, hoping sana na yung mga resource person, huwag i-contempt, huwag i-detain, pangalagaan sila. Kasi mga minamahal, kapag sinight and contempt yan, nandyan yung possibility na, oy, tatawagan, babaguhin yung statement, diba? Pero, it is really hard to believe if they will change their affidavit kasi kitang-kita naman ng masa noong 2016, mga minamahal, na meron talagang inhumane approach itong ating former president when it comes to war on drugs. So, but I'm hoping na sa Senado, magkaroon ng clarification ang lahat. So, wag din naman kasi yung abutin ninyo ng napakatagal na oras. Siguro 4 na oras pwede na yun, pero yung 8 oras, 11 hours, ang tagal na nun, hindi namin kayang i-review lahat ng yun. So, I think, sana kahit 4 na oras, pwede pa. Pero yung 11 hours, mukhang mahirap ng yun, himay-himayin. So, meron lang tayong mga kinukuhang ilang key point. So, ngayong Lunes, ano na yung mangyayari? Ano na yung magiging itsura ni Bato at ni Bongo? Yan yung question natin dyan. So, kayo, mga minamahal, ano yung nakikita ninyo? So, lalo pat itong si Bato de la Rosa, gigil na din kahit kay Dan Fernandez, di ba? May anak ka din. You can hit me. Pero yung pamilya ko, ganyan-ganyan. Samantalang sabi naman ni Dan Fernandez, ini-interview ka lang as a former ex-PNP chief. Hindi ka naman ini-interview bilang senador. So, sumagot ka. Ano ba ganun? Ewan ko dito kay Bato. Masyadong hugas kamay. Anyway, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.